So, simula ngayon, kung pinababayaan mo sarili mo, kung ikaw ay nakahilata sa madaling araw, nagbe-brain rot, scroll, pero hindi ka pa nagtututbrush, hindi ka pa naliligo, ay nako, ano ina-expect mo maging confident ka? Hindi! Hindi ka magiging confident kung ganyan ka, ne. Kailangan mong gawa ng action. You need to do something. You need to do a little, kahit konti. Mag-start ka, magplano ka. Gawan mo ng, okay, this year, ilalock in ko yung sarili ko for self-care. Okay? Hi! Welcome back to my channel. I am Fairy God May and my goal is to boost your confidence and make you feel the best. So continue watching if you want that as well. Alam mo, kung kagaya din kita before na walang confidence talaga sa buhay, overall, walang confidence sa ginagawa ko, walang confidence sa itsura ko, walang confidence sa pagsasalita ko, panoorin mo tong video na to dahil may matututunan ka dito. Well, first of all, bago ako magbigay ng tips, ano nga ba muna ang confidence? Confidence is a word na katumbas ng trust. Kasi itong confidence at trust, magkapantayan. Imaginein mo na lang, yung mga basketball player, magkakaroon lang sila ng confidence kung may trust sila sa sarili nila. Kung may trust sila na kaya nilang ipanalo yung laro, doon na bibuild yung confidence nila. At yung confidence na yon, ayun yung magpapanalo sa kanila in the game. Okay, dahil napag-uusapan naman na natin ang basketball players, they are confident sa field nila. Wala kang makikita na basketball player na successful na hindi confident sa sarili nila. Kasi nakukuha nila yung trust nila by practicing. By practicing. Practice. Lahat nagsisimula dito. So, hindi pa sila confident before. But as they practice, yung confidence nila at yung self-trust nila, gumaganyan, tumataas. Step by the step. Ganyan yun eh. Lume-level up ka na eh. Okay, so tama na mga confidence about basketball players. Let's go back to the confidence as a woman. Kung babae ka man, ages 16, or yung mga edad na binibuild mo pa lang yung confidence, andito si Ate May para gabayan ka, ibigyan ka ng words of affirmation, salita na makakatulong sa'yo ma-boost yung confidence mo. Kasi ako noon, loves, hindi talaga ako confident before. As in, kasi no one is telling me, no one is guiding me how to be confident. At the age of 16, hindi ako confident. Kaya, andito si Ate May. Alam ko yung feeling na ganyan. Huwag kang mag-alala. I am here to make your confidence really high. Nagsisimula lahat sa childhood trauma. Lahat tayo may childhood trauma, walang exempted doon. Hindi yun maiiwasan kasi walang perfect na tao, walang perfect na magulang, walang perfect na environment. Even yourself, you're not perfect, so you have traumas. And minsan, yung trauma na yon is insecurity. Hindi tayo secure sa sarili natin. Pare, example, nung bata ka, nabully ka sa school, sinabihan ka ng pangit, sinabihan ka ng maitim, sinabihan ka ng ang pangit ng buhok mo. Ikaw, as bata, maniniwala ka na pangit ka, na pangit yung buhok mo, pangit yung kulay mo. Na-instill siya sa subconscious mind mo. Na-instill siya sa utak mo. Pero, huwag kang mag-alala kasi hindi ka habang buhay na ganyan, okay? Ang utak natin sobrang flexible na kaya mong baguhin. Yung nasa subconscious mind mo nung bata ka pa, yung trauma mo, kaya mo yung baguhin. You are in control. Kung insecure ka ngayon, kaya mo yung baguhin into someone who is confident. Okay? Isa pa, hindi ka pangit. You're not ugly. Hindi ka lang talaga nagsi-self-care sa sarili mo. Ayun yung sagot. Ano ba ang self-care? Ano ba ang self-care para sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Ano yung self-care? Oh, hindi mo nga alam eh. Hindi mo alam kung ano yung self-care kasi nga wala kang binibigay na self-care sa sarili mo. 'Di ba? Self-care. Okay, bigyan kita ng example ha. Self-care holistically. Self-care sa katawan. Simpleng self-care. Paghugas ng kilikili, pagpapaputi, good products, paggamit ng mga lotion, paggamit ng mga products sa buhok mo na gaganda yung hair mo.
care, ibig sabihin, meron kang pake sa sarili mo. You care for yourself, you care for your body, you care for your soul. Ano na ginagawa ni Fairy God May is nagsisimba ko. That's a self-care sa spirit ko, sa soul ko. Tapos, nagme-meditate ako, self-care sa utak ko, sa brain ko, sa mind ko. Tapos, nag-gym ako, self-care sa health ko. So, self-care, hindi lang siya superficial, hindi lang siya sa labas. Self-care is all, sa lahat. 'Di ba? Sa lahat. Kasi ganun ka-importante ang self-care. Kung wala kang self-care, hindi mabubuo yung self-love mo. Imaginein mo na lang to. Kung ano yung binibigyan mo ng care, binibigyan mo ng pagpapahalaga, matututunan mong mahalin. 'Di ba? Alam mo yan. Ganon din sa sarili mo. Take care of yourself. Take care of your health. Take care of your beauty. Take care of your feminine energy. And you will start to love yourself. And your confidence will go. Okay, another one is comparison. Alam ko, lagi mong kino-compare yung beauty mo sa iba. Bakit? Yung pagka nakakita ka ng maganda, iritang-irita ka. Kasi compare ka sa kanya at sa sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ko ba kino-compare yung sarili mo? Yung sarili ko. Bakit ko ba kino-compare yung sarili ko sa beauty niya? Alam mo kung bakit? Kung wala kang sagot? Kasi, insecure ka. Insecure ka. Aminin mo na yun. That's okay. Aminin mo. No judgment in here. No judgment. Insecure ka sa kung anong meron ka. Kaya ikinukumpara mo yung meron ka sa iba. Kasi kung secure ka, kung sino ka, kung secure ka sa ganda mo, hindi mo ikukumpara yun. Hindi mo ikukumpara yung meron ka sa iba. Alam ko yung feeling na yan kasi hindi naman talaga ako nagsimula na confident. Insecure din ako before. It took me courage. It took me so much discomfort bago ko aminin sa sarili ko yon. Kasi unconsciously ko siya nagagawa. Unconscious akong insecure sa sarili ko. Hindi ko alam. That's why being open-minded is so important. Kung close-minded ka, tas hindi mo maamin sa sarili mo na insecure ka, hindi ka mag-i-improve. Hindi mag-i-improve yung confidence mo. Kaya unang-una mong gawin, i-open mo muna yung mind mo. Tanggapin mo na insecure ka. Magkaroon ka ng awareness na insecure ka. And then work on it. Okay? Don't stay into being insecure. Work on being secure in your beauty. Paano ka ba magiging secure sa ganda mo? Paano ka ba magiging secure sa sarili mo? Work on your beauty. Sa beauty muna. Embrace your feminine energy. Embrace your feminine energy, your beauty. Embrace your self, kung sino ka. Okay? Improve. Aim for betterment. Aim for improvement every day. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Improve. Keep that in mind. Improve your beauty. Improve your intelligence. Improve your confidence. Improve. In that way, you will be secure in yourself. Magiging secure ka na kasi sa sarili mo kasi alam mo na you're aiming for improvement and not comparison. Yung energy mo, pinilalagay mo sa improvement. Hindi mo inilalagay sa envy. Mamili ka na lang. Ilalagay mo yung energy mo sa pagiging mainggitin o ilalagay mo yung energy mo sa pagiging improving woman. Ito na lang tatandaan mo, ha? Love, listen to this. You are an artwork. Isa kang artwork na ginawa ng Diyos. Sobrang daming painting sa mundo. Sobrang daming art sa mundo. Pero itong mga painter na to, kung ikukumpara nila yung artwork nila sa iba, hindi sila makakaproduce ng magandang artwork. Okay? Kaya, value yourself as an art. Unique art.
Every art is different. Every art is unique. Every art is beautiful. Another one is watch how you talk about yourself. Paano mo ba ipakilala ang sarili mo sa iba? Paano mo ba na-view ang sarili mo? Paano mo ba kinakausap ang sarili mo? How you talk about yourself is the reflection of who you are and what you will become. Words are powerful. Sobrang powerful ng salita. Sobrang powerful. Kasi you attract what you speak. You attract what you say. So, kung lagi mo sinasabi, ang pangit ko eh! Pagtitingin ka sa salamin, expect mo magiging confident ka nun? Hindi! Syempre, hindi! Tapos lagi mo pa sasabihin, ano ba yan? Ang ano ng ganyan ko? Ayan, ang ganyan-ganyan ko? Ang ano ng confidence ko? Baba. I'm so insecure. Ganyan. What the? You are in control of your words. You are in control of your words. Lahat ng lumalabas sa bunganga mo, nakokontrol mo yan. Okay? Watch how you speak with your words. Words are so important. Lalo na pagka sarili mo pinag-uusapan. Have a mirror, look at it, and gamitin mo yon para i-boost ang confidence mo. Tingnan mo yung sarili mo sa mata. And tell, sobrang ganda mo. Sobrang sarap mo, Charlie. Sobrang ganda mo. Sobrang ganda mong artwork. God made me this beautiful. Sobrang ganda. 'Di ba? Una, magiging uncomfortable talaga yan. Pero, sobrang effective niyan. Talk to yourself in the mirror. Use your words, the power of words, into yourself. Simulan mo ngayon. Pause mo tong video na to. Go ahead. I'll wait for you. Gawin mo yon. Kumuha ka ng salamin. Tumingin ka muna sa salamin. Tapos, gawin natin ang sabay. Okay? Okay. May salamin ka na? Okay, perfect. Kunin mo yung salamin. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Sa mata mismo. Nakatingin ka. And then, tell yourself, ang ganda ko. Ang ganda ko. Agree ka lang. Ang ganda ko nga. Oo nga, ang ganda ko nga. Ang ganda ko. Sobrang ganda ko. Sobrang ganda ko. Sobrang ganda ng soul ko. Sobrang taas ng confidence ko. Sobrang ganda ko. Then, boom! Do that for 1 week. Yung confidence mo na nandito, unti-unti yung gaganyan. Do that consistently. Be comfortable doing it. Kahit na sabi mo, wala, parang kang baliw. Kinakausap mo yung sarili mo sa salamin. Pakialam mo! So, ano bang effect nun pag ginawa mo yung anong yon? First, how you talk about yourself will improve. Consciously, pag inuulit-ulit mo yan sa utak mo, you will really believe na maganda ka na nga. And second, hindi mo hahayaan. Hindi mo na mahahayaan yung ibang tao na pagsalitaan ka ng pangit. Kasi, ikaw hindi mo ginagawa sa sarili mo yon. Okay? May respeto ka na sa sarili mo. Kung sabihan ka na ibang tao na, ang pangit mo eh, ganyan, kahit joke lang yon, you will not let. No. Hindi ka tatawa. Hindi ka matatawa. Kasi, so wala silang karapatan. Kausapin ka ng ganun. Okay? Binibuild mo yung confidence mo, tapos sasabihan ka nila ng ang pangit mo, sasabihan ka nila ng ganyan-ganyan, yung mga negative words. Stop there. Okay? You cannot talk to me like that kasi hindi ko kinakausap yung sarili ko ng ganyan. Tandaan mo, confidence is not built ng mabilisan. No. Okay? So, be gentle on yourself. Nalaman mo na insecure ka ngayon, na medyo uncomfortable ka, gusto mong madaliin lahat, gusto mong bilhin na tong mga skincare na to, lahat ng to, ganyan-ganyan. But no, it's a progress, okay? It's a progress. Confidence building is a progress. Para lang yung okay, example, nagtanim ka dito ng buto, nagtanim ka ng buto, ng bulaklak, at hindi naman to agad-agad tutubo. So, kailangan mong diligan yung buto na tinanim mo. And,
ang ididilig mo is self-love, self-care, self-investment, self-worth. Didiligan mo yan. Yung bulaklak na tinanim mo. And unti-unti makikita mo yung confidence mo. It's growing. It's really growing. Makikita mo na lang yon. Babalikan mo yung sarili mo few years ago kung saan nagsimula kang mag-build ng confidence mo. Wala pang confidence. Pero, it's gonna grow. So, wag mong madaliin ang proseso ng pagbibuild mo ng confidence, and sana wag mong sukuan ang sarili mo kung nasan ka man ngayon, kung hindi mo man ma-embrace ang sarili mo ngayon, kung hindi mo matanggap kung sino ka, lagi kang nagko-compare, lagi kang insecure, lagi mong nakikita ang sarili mo na hindi maganda. Wag mong sukuan ang sarili mo, okay? Don't give up on yourself, because I don't want that to happen for you. Tandaan mo, hindi ka naman stuck dyan. You just need to do something little by little every day. Show up for yourself. Show up on building your confidence. Okay? So, I really hope that this video helped you in some way. And yeah, see you in my next vlog. Bye-bye! I love you! Like, follow, subscribe. Mwah!